Po mga kababayan, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali kung saan man po kayo ngayon. Ngayon po mga kababayan, meron lang po tayong gustong reaksyonan, meron lang po tayong bigyan ng komento, no? At lalong-lalo na sa mga nanonood sa atin dyan sa comment section, mag-comment din po kayo at nababasa ko po yan. At lalo na sa ating live ay binabasa ko po ang inyong mga comment. Kaya huwag niyo pong kalimutan, no, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. So ngayon mga kababayan, ang ating pag-uusapan ay patungkol nga dito sa interim release ni Duterte na sinabi nga ng kanyang abogado na si Nicholas Kaufman ay makakalaya nga daw at meron daw bansa na tatanggap kay Duterte na pangsamantalang release di umano mga kababayan. So may bansa na handang tumanggap kay Duterte para sa interim release at hindi po pinampangalanan kung aling bansa po ito, mga kababayan. Ngunit, alam naman po natin kung sino po yung pinakamatinik na kalaban ni Duterte at yung nagpapakulong kay Duterte ay nagbigay po ng komento at reaksyon. Ito po ay para po sa mga supporters ni Duterte na mga bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, pangit at mga walang pera at mahihirap na lahi na tinatawag nilang DDS. Ito po ay post po ng MPAC Leadership, mga kababayan, na kung saan si Senador Antonio Trillanes IV at born and raised in Caloocan na hindi adik, hindi magnanakaw at higit sa lahat, hindi rapist at hindi kurakot. So, ngayon mga kababayan, ito po ay post ng MPAC Leadership na kung saan si dating Senador Antonio Trillanes IV no, ay nag-react dito sa Duterte interim release from ICC. No, ang sabi nga ni Senator Trillanes on Friday, downplayed the likelihood of former President Rodrigo Duterte being granted interim release by the International Criminal Court or ICC, calling it a merely legal maneuver by Duterte's high-paid lawyer. Ang sabi nga niya, the defense team of Duterte merely requested the ICC pre-trial chamber for an interim release. It doesn't mean na magagrant agad yun. Trillanes said the statement on June 30, naghahanap buhay lang yung 150 million pesos per month na abogado niya at nagpapaasa sa mga fanatics niya. Kalma lang at malabo mangyari yan. Yun ang sabi ni Senator Antonio Trillanes. Mga DDS, basahin ko, pakinggan ninyo ha, ang reaksyon. Sabi ni Trillanes, the defense team of Duterte merely requested the ICC pre-trial chambers for an interim release. It doesn't mean magagrad agad yun. Naghanap buhay lang yung 150 million per month na abogado niya at nagpapaasa sa mga fanatics niya. Kalma lang at malabo pa mangyari yan. Sabi ni former Senator Sonny Trillanes IV. So ayun po mga kababayan. Actually mga kababayan, ako din po bilang isang vlogger, gusto ko din pong magbigay ng komento at reaction dito. Alam niyo sa totoo lang, kahit ako po, hindi ko po masasabing nagsisinungaling tayo, nag-imbento ng kwento at gumagawa ng kwento. Bakit? Kasi ako mismo saksing buhay. Bakit? Ilang beses pong pinapaasa ni Sara Duterte, ni Hanilet Avancenia, ni Amy Marcos na makalaya nga daw di umano si Digong. Lalong-lalo na yung mga vlogger, si Harry Roque, dating spokesperson na nagtatago, sinipa ngayon sa Netherlands. Tapos itong Maharlika na isang pokpok na pinatay ang asawa ni Lason para mapunta sa kanya ang mana, 'di ba, doon sa Amerika. So pinapaasa nila yung mga supporters nilang tinatawag nilang DDS na bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, mga pangit, mga pango at mga walang pera. 'Di ba, na supporter nila na makakauwi na si Tatay Digong sa mismong birthday niya. Ang birthday po ni Digong ay, correct me if I'm wrong, March 28. So, March 28 po ang birthday niya. Ang pangako po ng kampo ni Duterte ay makakalaya na daw po ito. Na kung saan ito po'y hinuli noong Marso 11, 2025 ng Interpol together with the PNP, the Philippines, and then dinala sa The Hague. So, March 11, inaresto, kinulong March 12, and then 28, birthday ni Duterte, dating Pangulo. So, pangako nitong mga kampo ni Duterte, vloggers, ang anak niya, at yung common law wife niya na makakauwi nga daw sa birthday. Pero so on and so forth, wala pong nangyari. Wala pong nakakauwi at ni Anino, wala din po, maskin bangkay, katawan, maskin
tingaman lang ni Digong or baka bulok niyang bagang, wala pong nauwi sa Pilipinas at wala din pong lumanding sa NAIA na maskin bulbul niya, 'di ba? So pinaasa po. Kaya ang sabi nga ni Senator Antonio Trillanes, naghanap buhay lang yung 150 million pesos per month na abogado niya at nagpapaasa sa mga fanatics niya. Kalma lang at malabo mangyari yan. Kasi nga ang sabi, nagkakaroon daw ng, nag-file daw ng, nag-seek ng interim release itong si Duterte sa isang bansa at sabi ni Nicholas Kaufman, na abogado niya na 150 million a month, ay meron daw bansang tatanggap at hindi daw magko-commit ng crimes itong si Duterte at tanggap na tanggap daw ito. So, sagot ni Trillanes, malabong mangyari yan. Naghanap buhay lang yung abogado ni Digong. Siyempre, ikaw ba naman? 150 million ba naman? Saan mo hahanapin yun? Diba? Oo, naghanap buhay lang. At bukod dyan, mga kababayan, no? Bukod dyan kay Senator Antonio Trillanes, nagbibigay din ng opinion itong si Senadora dating Senadora Laila de Lima at ngayon ay isang congresswoman sa ML party list na si Laila de Lima. Ang sabi naman niya, the grant of Duterte's application. Ayan na. Ito po ay MPAC leadership din. Bukod kay Trillanes, nag-react din po si Senador Laila de Lima. The grant of Duterte's application for interim release has a snowballs chance in hell. Sabi niya, Kaufman has to earn his keep. He has to show his client his professional fee is being put to good use. He also has to sustain the hope and moral of DDS fanatics for the political survival of the Duterte's dynasty. Yun din po ang reaction ni Congresswoman at dating Senador Laila de Lima. So yung grant daw ng Duterte's application for interim release has a snowballs chance in impyerno. Si Kaufman daw, syempre, panatilihin daw ni Kaufman ang kanyang kita na 150 million a month. And then, he has to show his client his professional fee is being put in good use. Syempre, para ipakita daw ni Kaufman doon na hindi sayang ang pagbayad ni Duterte sa kanya at syempre, gagawa siya ng paraan para manatili na siya ang abogado. Di ba? Kasi syempre, saan mo ba naman hahanapin yung 25,000 pounds, di ba? Or euro. Or sa madaling salita, equivalent to 150 million or 140 to 150 million a month dito sa Pilipinas. No? So, ipakita niya na nag-sustain, di ba? Ipakita niya na nasa tama, no, ang pagbayad sa kanya ni Duterte, sabi ni De Lima. And he also has to sustain the hope. So, ipinapanatili daw ni Kaufman na mag-sustain ang umasa, 'di ba? Itong mga morally of DDS fanatics for the political survival of the Duterte dynasty. So pinapanatili daw ni Kaufman na umasa, no? At hindi mawala itong mga panatiko ni Duterte na tinatawag nilang DDS na mga bobo, tanga-tanga, inutil, uto-uto, ampas lupa, pangit at mga mahihirap na lahi, no, na mga DDS na para manatili daw na masustain itong political Duterte dynasty. Kasi syempre, bakit ka ba natawag itong Duterte dynasty? Si Pulong, congressman, si Basti, mayor, si Sara, vice president, yung pamangkin, chairman. So halos lahat nasa politics na sila, hindi nagtatrabaho, politiko na ginagawang negosyo. Para masustain itong or masurvive itong political dynasty ni Duterte, pinapanatili ng abogado ni Duterte na maniwala itong mga bobo, tanga-tanga, inutil, uto-uto, hampas lupa at pangit at mga mahihirap na mga DDS. Napaka-savage ko naman magsalita. 'Di ba? Pero totoo naman po. Bakit? Totoo lang mga DDS, wag po kayong tanga. Para hindi po kayo masabihan tanga, bobo, uto-uto, inutil, hampas lupa at mga mahihirap. Biruin ninyo. Nagpakapagod kayong magtrabaho. Sa loob ng isang taon, hindi kayo kumikita ng milyon. Pero take note, si Digong, in 6 months, million ang kanyang kinikita mula sa mga sindikato. Ayon kay Trillanes yan. Kaya sa madaling salita, kayong mga DDS, mamamatay kayong mahirap at mamamatay kayo worker o trabahante pa rin. Pero si Duterte, mamamatay billionaire. Kaya,
Pero kayo, sigaw kayo ng sigaw, do ni. Wala naman nangyari sa buhay ninyo. At saka ito pa, mga DDS, huwag kayo magalit sa akin. Kung makalaya ba si Duterte, yayaman ba kay mga putang ina ninyo? Di ba? Hindi naman. Oh, so gising. Just try to think of it. Gising na. Mga bobo. Diba? Oh, so yun lang yung aking reaction mga kababayan patungkol nga sa reaction din ni Congresswoman Laila de Lima at ni dating Senador Antonio Trillanes patungkol dito sa pinapakalat ngayon ng abogado ni Digong na interim release at meron daw bansa na tatanggap kay Digong. Oo. So sabi nga ni Trillanes, malabong mangyari yon, nagtatrabaho lang. Yung abogado na, syempre kumikita ng 150 million a month, alangan naman. 'Di ba? Saan mo hahanapin 'yan? At sabi nga ni Laila de Lima, interim release ni Duterte as snowball, chance in hill. Oo, so mananatili lang. Siyempre, kumikita si Kopman. Same lang naman ang reaction si Laila de Lima at si Senator Trillanes. Diba? So yun lang. Maraming salamat. So sa mga gustong makapanood, marami po tayong video dyan. Search lang po kayo at paki-comment kung tama ba. So maraming salamat and see you next vlog. God bless. Thank you. Bye-bye.